Kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok. No more, no less. Hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, isa ang patay habang tatlong sugatan matapos araruhin ng UV Express ang ilang motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong Biyernes ng tanghali. Base sa paunang impormasyong nakalap ng ABS-CBN News, may nakagit-gitan umanong truck ang UV Express. Hinabol umano ito ang truck hanggang sa maararo niya ang 13 motorsiklo at isang kotse sa daan. Tirangkang tumakas ng UV Express driver na sinubukan pang habulin ng ibang motorista. Kalaunan ay naharang at nahuli rin ang driver. Nasa kustudiya na siya ng Quezon City Police District Traffic Sector 5. Abangan ang iba pang detalye ng balitang yan mamaya sa TV Patrol, alas 6:30 ng gabi. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng driver ng minibus na nagmura at nambastos sa traffic enforcer na sumita sa kanya sa NAIA. Sa nag-viral na video, pinaalis ng traffic enforcer ang driver dahil bawal tumigil o maghintay ang mga sasakyan sa lugar na tinambayan niya. Pero imbis na sumunod, nagalit ang driver, minura at nag-dirty finger pa siya sa enforcer. Nag-issue na rin ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa driver, pati na sa kanilang kooperatiba. Pinadadalo sila sa pagdinig para magpaliwanag tungkol sa insidente. Muli namang nagpaalala sa mga motorista si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na huwag pairalin ang init ng ulo sa pagmamaneho. Niyanig na naman ng lindol ang Mindanao. Tumama ang magnitude 6 na lindol sa General Luna, Surigao del Norte pasado alas 7 ngayong Biyernes ng umaga. Nakuna ng video ng ilang residente ang pag-alog ng kanilang mga gamit sa bahay sa kasagsagan ng pagyanig. Sa kuha naman ni Bayan Patroller Roselo Langurayan Jr. Umuga rin ang mga paninda at kasangkapan sa kanilang tindahan sa Kantilan, Surigao del Sur. Agad sinuspende ng lokal na pamahalaan ng General Luna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas at maging sa mga opisina ng gobyerno at pribadong sektor maliban sa emergency responders. Suspendido rin ang tourism-related activities sa lugar gaya ng surfing at island hopping. Ramdam din ang Intensity 4 na pagyanig sa Butuan City kaya sinuspende rin ang klase sa ilang pampubliko at pribadong paaralan. Arestado ang lalaking nag-alok umanong i-livestream ang sexual na pang-aabuso sa isang binatilyo sa Tagum, Davao del Norte. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, sumalakay sila matapos magsagawa ng cyber patrolling operations laban sa suspect. Ibinebenta umano ng lalaki ang masiselang video online sa halagang 7,000 hanggang 20,000 piso. Nakilala umano ng suspect ang pinakahuli niyang biktima sa social media at inimbitan niya sa kanyang bahay para mag-inuman. Matapos malasing at makatulog ang menor de edad, doon na nag-alok ang suspect sa mga potensyal na customer na ila-livestream niya ang pang-aabuso sa biktima. Pero napigilan ito nang dumating ang mga otoridad. Nasagip din sa operasyon ang 18 anyos na kapatid na babae ng suspect na inaabuso rin umano niya simula pa noong 2022. Nahaharap ang suspect sa patong-patong na kaso kabilang ang paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children. Alamin natin ngayon ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Do Ariel, gaano kalakas ang bagyong Ramil at nasa na ito ngayon? Alam mo Denise, ngayon ay mahinang bagyo or tropical depression pa lamang ang bagyong Ramil pero lalakas pa iyan bilang tropical storm.
Pulitong namataan, 640 km silangan ng Huban, Sorsogon. Trilay ang hangin na 55 km per hour at may pagbugsong hanggang 70 km per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-southwest sa bilis na 25 km per hour. Nakataas na ang wind signal number 1 sa 16 na probinsya, kabilang na ang southeastern Isabela, eastern and southern Quirino, southeastern Nueva Vizcaya, Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan, gayon din dyan sa northern at eastern Quezon kasama ang Pulillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at Icao Islands ng Masbate, northern Samar, northern part ng eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar Province. Tutumbukin po ng Bagyong Ramil ang Bicol Region at maglalandfall sa Catanduanes bukas, Sabado ng hapon. Saka ito pipihit pa northwest at tutungo naman sa may bahagi ng Aurora, northern Quezon area kung saan ito pwedeng maglandfall ulit sa linggo ng umaga or hapon. Natawid din po nito ang northern at central Luzon patungo sa may West Philippine Sea at makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility Lunes ng tanghali o umaga. Sa rainfall forecast naman ng The Weather Company para ngayong weekend sa Luzon, maulan na ngayong Biyernes ng gabi sa Cagayan Valley at magiging maulan din buong Sabado sa Southern Luzon, lalo dyan sa may Kabikulan. Meron ding mga pagulan sa hapon at gabi ng Sabado sa may Central at Northern Luzon, lalo sa Cagayan Valley. Sa linggo naman, buong araw maulan sa Northern Luzon, lalo po sa Region 2, uulan din sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mindoro sa hapon at gabi. Sa ibang bahagi ng bansa, maulan din Biyernes ng gabi hanggang Sabado na ng gabi sa Visayas, habang hapon naman maulan sa Palawan, Zamboanga, Northern Mindanao, Sorsogon at Caraga. Sabado po iyan. Mas kaunti ang asahang ulan pagsapit ng linggo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulap po at maulan din ngayong Sabado at Linggo dahil sa Bagyong Ramil. Yan ang ating weekend weather forecast at update sa Bagyong Ramil. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend, job you at ingat kapamilya. Susunod, pelikulang Sunshine ni kapamilya actress Maris Racal. Mainit na tinanggap ng mga manonood sa San Diego Filipino Film Festival. Abangan sa pagbalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express, natagpuan na ang dalawang OFW sa Hong Kong na naiulat na nawala habang nasa hiking sa Lung Moon Country Trail. Ayon sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ligtas ang dalawang Pinay na kinilalang sina Aimee Pabuaya at Aleli Tibay. Anya, nakatanggap ng tawag ang kanilang Migrant Workers Office sa Hong Kong na nakita na ang dalawa nung Huwebes ng gabi at dinala sa istasyon ng pulis. Kukunan naman sila ng salaysay para malaman ang tunay na nangyari. Isa sa ilalim din sila sa counseling. Susubukan rin makipag-ayos ng dalawa sa kanilang mga employer. Matapos i-terminate ang kanilang mga kontrata kasunod ng kanilang pagkawala. Sakaling hindi sila pagbigyan, aayusin na ng pamahalaan ang kanilang pag-uwi sa bansa. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Mainit na tinanggap ng mga manonood ang mga pelikula ni kapamilya actress Maris Racal at Drag Race Philippines Season 1 winner Precious Paula Nicole sa San Diego Filipino Film Festival. Sobrang saya ni Maris sa suporta ng mga kababayan abroad sa kanyang pelikulang Sunshine. Nantig din siya sa tanong ng isang audience member na nagsabing malaki ang naging impact ng Sunshine sa Philippine cinema. Kaya naman lalo pang na-inspire si Maris sa kanyang trabaho. Emosyonal naman si Precious Paula Nicole sa screening ng kanilang pelikulang Lip Sync Assassin. Ibinahagi niya na ang pelikula ay love letter niya para sa sarili noong kanyang kabataan. Lubos ang pasasalamat ng kapamilya actress and host na si Ann Curtis na naging bahagi siya ng Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Sa finale press conference ng serye, masaya si Ann na bukod sa pagganap niya sa makabuluhang kwento ni Mia Hernandez. Naibida rin nila sa palabas ang magagandang lugar sa Visayas, lalo na sa Dumaguete, Bacolod at Iloilo at maitampok ang kulturang Pinoy.
Bukod sa pagpuri niya sa mga kasamang artista at sa produksyon na umalalay sa kanyang pagbabalik teleserye, nagpasalamat din si Ann sa mga sumuporta at sumabay sa journey ng kanilang mga karakter on air at online. Bitbit naman ni Ann ang aral na huwag matakot mag-open up sa ibang tao, lalo na sa panahong kinakailangan ng tulong. Ngayong gabi, ang huling episode ng It's Okay to Not Be Okay sa Primetime. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Yan. Ayan, so meron ka bang last minute reminders uli sa Opo. mga babagyuhin? Again po, sana po ay maganda tayo dahil magiging maulan ang ating weekend lalo sa Luzon at sa Eastern Visayas. Pati po Metro Manila makakaranas ng pagpaulan ng Bagyong Ramil. So kung natira po kayo sa mga bahaing lugar, low-lying areas, tabing ilog, tabing creek, at yung mga mountainous areas, pwede yun yung makaranas ng landslide. So mag-ingat po tayo, magplano at maghanda. Pero sinasabi mo nga rin kanina, Ariel, pwede mag-change yung forecast, di ba? Pero syempre, kapag tayo ay laging informed at nakatutok sa updates ukol sa bagyo, syempre, mas informed yung ating mga decision. Kung ready na tayo, talagang, ready ka na eh. Ready na. Okay, basta ready na tayo mag-weekend. At ready na rin tayo mag-goodbye. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa ngalan ng aming kasamang si Jeff Canoy, ako po si RG Cruz. Get well, Jeff. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Ako po si Ariel Rojas. At ako po si Denise Insay. Maraming salamat at happy weekend, mga kapamilya. See you Ingat next po, week. ingat. Happy weekend! Ingat!